Comment agad. Wow, ang fresh nila. Oy, actually, no? May iba rin yung iba rin yung dating ngayon normal na sa amin itong ganito eh. Normal sa amin to. Wala pa kaming ayos nito At saka wala tayong ubo ngayon. Oo. Last week kasi may ubo eh. Kaming tatlo ba talaga o si Ka-Coffee lang? Hindi, lahat Para tayo. si Ka-Coffee lang ang napapansin. Hindi, tatlo Tatlo daw, sabi ni MJ Sales. Wow, ang fresh nyo. Oo, yan. Hindi, natural sabi yun. Sabi nga ni Paderista. Hindi ako bagong gising pa nga ako kung tutuusin eh. Ako na traffic. Diba? Ako naman kakagising ko lang. Ayun, we love PBBM. Here, sa Davao. Oh, syempre naman. Pag di naman talaga lahat ng taga Davao ay 80-80. Oh. Marami rin dyan matatalino, hindi lahat yan 80-80. Correct, yung iba hindi lang sasalita kasi baka awayin ng kapit. Pero meron na nagsasalita Ha? Yung kausap natin yung isang araw, si Ay, oo. Lovely Granada. Marami na raw siya. Magkakasama kami din nung isang araw. Sabi ni Lovely Granada, Napakagaling. yung pinag-usapang vlogger niya, marami na raw mga taga Mindanao nagsasalita na gusto nila, supportado nila si PBBM. Kumbaga tumapang, no? Marami Lakas na. ng loob. Oo. Kasi taga Mindanao pala yun eh. Oo. Si Lovely Granada eh. Ayan. Sa Jensen siya lumaki. Oh, yan. Okay, dito tayo sa unang topic natin, ha? Idineklara kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency sa buong Pilipinas kahapon, ha? Bilang isa sa mga tugon ng pamahalaan sa kasalukuyang sitwasyon bunsod ng gera sa Middle East. Ngayon, ang dahilan, ang hakbang nito ay bunsod ng umiigting na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng malaking banta sa supply ng presyo ng enerhiya sa bansa. Yan. So, pinirmahan ni PBBM ang executive number 110. Nilagdaan niya ito para protektahan ang ekonomiya ng Pilipinas at matiyak ang sapat na supply ng kuryente at langis. Etong EO na to, talagang napapanahon to eh. Correct. Napapanahon to kasi syempre, yung pagtaas ng langis, hindi talaga mapigilan. Ngayon, napirmahan na ba ni BBM yung excise tax? Bukas pa. Today. Today, napirmahan na. O, pipirmahan pa lang. Today. Pipirmahan pa lang. Ayan. Bago matapos ang araw na to, lalagdaan na po itong emergency powers na iginagawad po sa presidente once na maging batas na po yan. So, ano ba itong excise tax? Ito yung buwis na ipinapataw ng gobyerno sa langis. Sa mga fuel. Oo. Ngayon, kapag ito ay natanggal, syempre, halimbawa, ang diesel ngayon matindi. 118, di ba? Mahal, no? O 180, mas mahal na yung diesel sa gasolina. Oo. Baliktad na. Meron nga pumapalo na sa 120 plus eh. 122. Pagpalagay natin 120. So, kapag natanggal excise tax niya, magkano? Magkano ba excise tax ang pagpalagay natin, ha? Pagpalagay lang, 50. Hindi. Ang estimate nila, around 5 to 10 pesos yung reduction once na ma-implement yan. Oh, malaking bawas na rin yan. Malaking bagay na rin Diba? yan. Malaking At least bagay kahit na rin paano, yan. no? Malaking bagay na rin, lalo na sa mga EUVs. Lahat sa Public atin. utility vehicles. Lahat sa atin. Sa pool tayo dyan. At syempre, mga gumagamit araw-araw. Oh, kasi, sinasabi na ba, kami, e-bike kami. Yung kuryente ba, hindi ba gumagamit? May konsumo pa rin. Di ba? O ngayon, eto, ebidensya ha, patunay ito na etong si PBBM, may ginagawa. Kasi yung iba, kahit, minsan nga, senador pa sinasabi, wala raw ginagawa ang gobyerno, mabagal daw. Paano kaya naging mabagal? Namigay na nga ng ayuda. Ang dami nang nabigyan ng ayuda ng ating gobyerno ng mga tsuper. Tayo, anong basa niyo dyan? Actually, pati mga mangingisda at mga magsasaka, no, TNBS drivers, yan, kasama din po sila nabigyan. Itong pagdideklara ng energy emergency, actually malaking bagay ito eh. Kasi mas magiging coordinated, mas magiging mabilis yung decision making. Kasi bubuo kasi ng centralized committee dyan eh. Pag may itong centralized committee na to, mismo yung Pangulo yung tatayong chairperson. So kumbaga, hindi na fragmented o hindi na hiwa-hiwala yung response ng gobyerno. Ano dapat natin gawin? At ang pinakamaganda dito, merong monitoring ng supply. Mamaya masyadong concentrated ang supply sa Region 1. O bawas-bawasan natin yung supply dyan. Ibigay natin yung supply doon sa mga rehiyon na kaunti yung natatanggap para na ma-manage ng maigi yung ating resources. Ayan, ito tinatawag ng administrasyon na whole of government approach. No? Pagtayo nila ng tinatawag na crisis committee, ito actually is the crisis committee na to. No? Nakasama dyan ang DOTR, kasama ang DSWD, DBM, ang Executive Secretary. At kung di ako nakam, meron pa isa o dalawa pang ahensya no, na bumubuo ng crisis committee. Ito rin yung tinatawag ng mga nag-grandstanding ng mga national officials natin. No?
Ayoko na lang banggitin pero malalaman nyo na yan sa social media. Babae ba yan? Babae ba yan? Lalaki, babae, ang dami nila po. Ang dami nila, may kanya-kanya silang statement, may kanya-kanya silang Abida. video, message sa social media. Nakikita nyo naman po, di ba? Kanya-kanya silang mga banat no against the administration na parang pinalalabas nila walang ginagawa ang ating Pangulo. No? Correct. Samantalang, ang nagtataka ko, saan ba no, nanunood itong mga to? Dahil araw-araw may balita ang gobyerno kung nasaan ang Pangulo. Oh. At sa balitang yun, makikita mo na nag-distribute siya ng ayuda, nag-check ng prices ng basic goods and services, Yes. nag-iikot ng mga bus factory. stations, ng mga factories ng mga pagkain. No? Hindi ko alam kung saan nakatira itong mga Mga senador na ayoko to. lang gumamit ng masamang salita no? Pero talagang nanggigigil ako sa mga ano na to national officials na to Akala mo no? Kulang na lang sabihin nila ako ang Pangulo, ako na papalit. Parang ganoon no? Napakadali mag-criticize napakadaling pumuna. Pero sila mismo, ano ba ginawa ninyong aksyon? Oh. Di ba? Wala nga kayong ginagawang aksyon pero kung makakriticize kayo sa gobyerno as if walang ginagawa. Alam mo, eto kasi mga... Teka muna, nakalimutan ko sabihin. Wala pa isang linggo namimigay na ng ayuda si Pangulong ayun Bongbong na nga. Marcos. Ayun In fairness nga, sa DBM, diba? mabilis mag-release ng pondo. O yun na nga binanggit natin kanina. Ilan na ba yung mga nabigyan ng ayuda? Unang-una, sa mga TODA. Sa mga tricycle drivers yung priority. Tricycle drivers, 5,000 yun, di ba? Malaking bagay yan. Sunod, doon sa mga TNVS. Mga jeepney driver. Sa mga chuper. Yung mga bus driver, tagsa 10,000. Yan, pinuri ba nila yan? Correction. Hindi ata Per sa unit, bus driver, per unit. Sorry, Per bus. Kasi ang nagbabayad talaga ng gasolina ng mga bus, yung Company. operator. Company. Kaya nga, 'di ba, sa dami ng mga naitulong na ni PBBM nitong linggo lang na 'to, ha? Sa linggo pa lang 'yan, sa dami ng naitulong niya sa mga kababayan natin. Pinuri ba 'yan nung mga nagpapa-grandstanding ngayon ng mga politiko? Hindi, 'di ba? Kasi syempre, alam natin galawan 'yan, malay mo, hindi natin masabi. Pagdating ng eleksyon, nalalapit-lapit na, mas pogi sila, mas maganda sila. Ngayon pa lang, gagawin na nila. Normal lang naman yan. Pero ang nakakainis na kasi dyan, napakarami ng ginawa ni PBBM ngayon na pagtulong sa ating mga kababayan. Pero yung nakikita nila, yung sinasabi nila kakulangan ng gobyerno. Pero Diba? bilog ka rin kay PBBM, hindi niya pinapansin yung mga ganyang noise. Correct. No, hindi niya pinapansin yung mga batikos na ganyan. Dahil siya, tuloy-tuloy siya lang siya ng trabaho. Oo naman. Dahil ang tingin ko sa style ni PBBM, bahala na kung anong gusto nyong gawin. Basta ako gagawin ko kung anong dapat Hindi para naman sa to taong totoo bayan. Hindi naman diba? to kasi totoo. Total, hindi naman totoo. Oo. Makikita rin niya ng taong bayan Oo. yung kanyang ginagawa. At mukhang totoo din yung kanyang style na yan or kung bakit ganyan siya. No? Dahil meron lumabas na survey ngayon ng Pulse Asia na ang gusto sa kanya ng mga taong bayan yung paglaban niya sa korupsyon. Okay. Diba? Yun yung number one. So, ang ibig ko sabihin, nakikita rin pala ng taong bayan yung mga maganda niya nagagawa. So yung pag-angat ng numero ay reflection niya na maganda yung performance. Yung paglaban niya sa korupsyon, nare-recognize ng Hindi rin taong bayan. napag-uusapan no, yung ngayon, yung halimbawa ikaw sasakay ka ng Roro, di ba? Ibis na magtaas, bumaba pa, di ba? May mga piece of fare eh. Nakita niyo ba yung pag sumakay ka sa Roro, piso lang yung pamasahe, lalo na kapag yung mga karga mo, agricultural products, sa mga paliparan. Di ba? May mga programa din Huwag na tayo lumayo. MRT, LRT lang. LRT, 50%. Di ba? Kaya tingnan niyo yung pila ng MRT ngayon. Grandstand talaga. Grabe. Siksikan. Kanina pa Grabe. nakita akong Isipin bagon. mo, hindi kasi ako familiar sa pamasahe ng MRT. Magkano ba mula Pasay hanggang North Trinoma? Avenue. Sige, Magkano ba? Hindi ko rin alam eh. Hindi Siguro lang. mga 35 to 40. Siguro mga, pag-live mo 40, Pero nakapanood ako ng mga interviews, videos, tuntua ang mga estudyante. Sino bang hindi matutuwa? Malaking bagay kasi yun eh. Kalahati. Malaking bagay. Gaya ko. Nag-aral ako dati, college, Fatima University. EDSA to monumento yun. Diba? Dulo-dulo. Kung ngayon yun, di kalahati na lang yung ano nun. May pang ano ka na. Oo. May pang computer shop ka na. Ay, sigurado. May pang video game. Pero sa akin, mabigat eh. Ano? Yung 2 days before yung gera, nagpa-full tank ako. 2,600 plus lang ang binayad ko. Oh. Na isang araw, nagpa-full tank uli ako. 5,100. Ang laki na. Ako rin, minensure ko rin yung akin eh. Kasi ako po yung nakamotor, di ba? Ang full tank ko noon, more or less 450. Ngayon, almost 600 na. Tapos ang nawala sa akin, parang nadadagdag sa akin every week, isang 160 pesos. Kumaga, isang kape ng Starbucks, let go mo muna. Di ba? So, kailangan tama rin maghigpit tayo ng sinturon. 160 a week yung nadagdag sa
sa gasolina ko, no? Pero sa mga driver, jeepney driver, Mas mabigat mas yun. mabigat yun. Tricycle driver, mas mabibigat yun. Pero alam nyo ako, kahit ganun kalaki ang tinaas no, sa gastos ko, hindi ko sinisisi si PBBM dahil hindi niya kasalanan. Correct. Wala Hindi ko naman. sinisisi ang Oo. bansa natin dahil hindi ko kasalanan. At in a way, hindi ko rin sinisisi si Trump. Kasi kung sa akin, para sa akin bilang tao, no, kung ang kapalit nito ay kalayaan ng mga Iranians, lalo ng mga kababaihan na pinapatay doon, no, nang dahil lang sa kanilang mga paniniwala, Oo. nang dahil lang sa pag-express nila ng kanilang opinion, palagay ko worth it na rin eh. Oo. Ang pagdasal na lang natin mga kababayan ay matapos na Matapos agad. na. As soon as possible ang gera na to. Yun lang para sa akin. Ano din, may panawagan din ako patungkol sa mataas na presyo ng ng diesel at gasolina, no. Kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, halimbawa sumakay kayo ng jeep, let's say 14 yung pamasahe, nagbayad kayo ng 15, keep the change. Kung nakakaluwag-luwag lang, di ba? Sakay ka ng tricycle, 25 pesos yung pamasahe, Oo. baka pwede gawin yung 30 pesos, kusang loob na ninyo. Kasi malaking bagay na po yan para sa mga driver na umaaray. Sila kasi Oo. yung higit na umaaray eh. Ako nga, di ba nakakwento ko nga sa'yo yan nung last week na nagsama tayo na. Nagbabalak na ako yung isang pan-deliver ko ng bigas, gawin ko pang libreng sakay tuwing umaga eh. Para kahit papaano, makatulong sa mga kababayan natin. Yung ipapamasahe nila, hindi pang ano na lang nila yun, pamasahe pa uwi. Pero sasakyan ka rin ng dilis dyan. Wala problema, wag lang nila ako i-bash. Pababain ko talaga sila sa expressway. Hindi, pre, may suggestion ako sa'yo. Kada sasakay, check mo na, naka-follow ka ba? Babash ka agad tayo nun. Pag hindi nila nakapalo, sige, next. Babash ka agad tayo nun. Balikan ko yung National Energy Emergency, no. Isang malaking bagay po kasi na may ganito ang ating pangulong na tawag dito, kapangyarihan, no. Dahil kapag meron siyang ganyan, madali nilang ma-check yung mga inventory, yung pricing ng mga fuel companies, no. Yung mga manloloko diyan o yung nagsasamantala sa sitwasyon, kunyari nag-hoarding para magkaroon ng artificial shortage, no. Madaling makikita ng pamahalaan yan. At worst comes to worst, pwede nilang i-take over ang mga companies na may questionable practices pagdating sa kanilang inventory ng mga fuel at sa kanilang pricing, no. Yan po ang maganda dyan kung may ganyang kapangyarihan ng Pangulo. At bukod nga po dyan, may bababa na po agad yung excise tax na pinapataw sa mga fuel products. Sa tingin ko ito yata yung pinakamataas na inaabot ng presyo ng langis, no? Ikaw, anong pinaka no? Mukhang ito nga. Kasi hindi ko pa naranasan yung ganyang kamahal yung diesel. Kasi yung dun sa gera ng Russia at saka ng Ukraine, parang umabot lang sila ng 100 sa diesel eh. Di ba? Pero ngayon, grabe, 120 nga, sabi nga ni Yayam. Grabe, mataas talaga. Paliris sa panahon ni Digong, umabot ng 100 ang diesel, pero walang gera nun. Pero, may binigyan ba siyang mga ayuda nun? Pagkakaalam ko, parang wala. Tapos nang utang, pang ayuda daw. Di ba? Parang sa totoo lang, yung ayuda nung pandemic, na umabot ng mahigit 6 trillion ang 7 utang trillion, ni Digong, no? Ang dami doon, di ba? Merong kada ayuda, 8,000 kada tao. Alam mo, nakakarating sa mga tao na 4,000, 5,000, 6,000. May kakatkong pa. Kinakatkong. Hindi katulad ngayon. May issue bang ganun ngayon? Walang issue ganun ngayon. Hindi katulad doon, ang dami. Kahit kapitan sinasabi ng DILG, sinasabi ni Digong, kapag may nangurap dyan, ipapakulong ko agad. Puro salita lang. Kaya nga siya Tapos nakulong sa administrasyon niya, walang nakulong. Siya tuloy nakulong. Kaya siya nakulong. Inunahan mo naman ako, reels ko yun. Kinat mo. Resume yun. Pero totoo yan. Hindi, totoo yun. Sige, John. Totoo yan. Di tayo nagpipigis dito. Kasi nung panahon ni Digong, nung tumaas yung langis, galit pa siya eh. Wala akong magagawa dyan. Wala tayong may control dyan. Di ba? Normal naman yun. Pero parang wala talaga tayong nabalitaan. Namigay siya ng 5,000 sa mga toda, 10,000 sa mga bus, o 5,000 sa mga chuper. Ikaw, may nabalita ka ba nun? Wala. Parang may halikan lang yata doon sa ano eh. Wala akong naramdaman. Anyway, total pinag-uusapan natin yung ginagawa ng gobyerno, no? Kaya salamat PBBM. Yung DBM, maganda pag-usapan din ito, no? Inaprubahan na nila yung pagre-release ng additional 20 billion pesos. Yan yung gagamiting yung term nila dyan, strategic procurement ng mga petroleum products na makatutulong para ma-stabilize yung presyo. So expect natin in the coming weeks, hindi na ganun. Kasi pag umangat ngayon plus 20 pesos, plus 15 pesos, hindi katanggap-tanggap yun eh. So by next week, by the following weeks, mas magiging stable na po yung
yung presyuhan. Kung aangat man 3 pesos, 5 pesos, Oo. hindi na ganun kataas. Kasi may Oo. pondo na ilalabas po ang gobyerno. Alinsunod po yan sa kautusan ng ating presidente. Oo. Napakalaking bagay na. Yan mga ka-BBM ha. Kita natin yung effort ng ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban dito sa pagtaas na hindi makontrol na pagtaas ng langis dito sa atin. Yan, nakikita natin. Sige yan. Pwede ba ako mag-explain? Kasi itong maraming batikos po na. Kahit mga senador, parang hindi nila alam nito. Pero alam ko, alam nila to. Tungkol sa pagpa-price ng mga gasoline products. Sige. Kasi marami pong nagtatanong, bakit sinasabi ng gobyerno may 45 days, 60 days, o whatever stocks Inventory. ang gobyerno? Bakit nung unang linggo pa lang nagkaroon ng gera, nag-increase na agad yung prices? Correct. Okay? Explain po natin. Ang basihan po kasi ng prices, no, nagbabago every week. No? Meron po tayong tinatawag na international benchmark prices. No? At yung, usually, yan yung international trading price ng fuel. No? For instance, weekly, ginagawa yan. No? At ang nasa batas po natin, hindi po yung first in, first out. Ibig sabihin kung ano yung prices ng unang biniling gasolina, yun ang magiging price ng pagpipresyo ng gasolina. Hindi po ganon. Ang pricing strategy, ang pricing po na nasa batas ay tinatawag na replacement pricing replacement pricing, no? Tama, replacement pricing cost ang ginagamit. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng first in first out na stocks, no? Ang gagamitin mong price doon sa stocks na 'yon, kapag binenta mo sa merkado 'yan, kung ano yung Current replacement market price or kung ano yung presyo na bibilhin mo sa international market yung gasolina o fuel ngayon. Kaya ganun po nangyari. Nung nagbago po, nung nagkaroon po ang gera, bigla tumaas po bigla ang international benchmark price, which is, ang basihan lagi natin, yung tinatawag na MOPS, yun yung Min of Platts Singapore. Doon po tayo nag-base ng prices po natin sa kapag inaalam po natin ang market price ng ating gasolina dito sa Pilipinas. Doon po tayo nagbabase. Kaya nung 1 week pa lang, nagtaas na yung presyo, dun po binase yung presyo na yon. Ngayon, darating yung time na itong stocks na to, o yung binibili ng ating mga companies o ng Pilipinas sa mga importers, no? Ang gagawin po natin dyan, yung kung ano yung presyo, kunyari bumaba na, no? Yung international price at that time, yun naman po ang gagamitin. Kaya yung kung meron po silang nabili na mahal. stocks na mas mahal, wala po silang choice. Hindi po nila pwedeng gamitin yung old price na mataas dahil ang kailangan nilang gamitin yung current price na bumaba na. So, ano po yan? Kumbaga, fair pricing strategy po yan na nasa batas din. Nasa all the regulation law kasi yan. Yan, And bakit importante yun, sir? No? Kasi kanina pinag-uusapan din namin, bakit ganon yung pricing? Kasi ang problema nga naman, kung binili mo yan ng, alimbawa, binili mo ng mas mura, di ba? Tapos ibebenta mo siya ng current price. Hindi ka na kasi kung mura mo siya ibebenta, hindi alinsunod dun sa international standard na presyo, baka hindi ka na makabili. Hindi ka na maka-afford. So mas mahirap yun, mawawalan tayo ng supply. Diba? Yung circulation ng gasolina, ng produkto, matitigil. Kasi yung company, posibleng hindi na siya makabili. Ginagaya kasi nila yung mga hindi na mga mamabatas natin. Ginagaya nila sa sari-sari store na presyo. Hindi ganun. Hindi po ganun. Una-una po, katulad na, marami po kasing dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ang mga produkto, lalo na petrolyo. Dollar exchange, peso-dollar exchange. Hindi syempre nagkaroon ng problema nga sa gera, di ba? So yung nangyari, bumaba yung halaga ng piso. So kapag bumili ka ng dolyar, no, na pambambayad sa petrolyo o sa fuel, syempre mas maraming pesos ang kakailanganin mo kasi mas mababa ang halaga ng pesos. And definitely kapag mas maraming pesos ang kailangan mo, maapektuhan yung price mo. Kailangan mo kunta. Kaya hindi ka dapat, may iba tayong mga Pilipino, tonto ay kapag tumataas yung dolyar. Actually, kalugian yan eh. Kalugian yan Depende kung nasaan ka eh. May pros and cons. Ikaw, sumahod ka na ba ngayon sa Facebook? Sumahod na. Masaya. Mas mataas konti. Mas mataas ka konti. Pero malungkot tayo sa kabuuan ng bansa. Kahit kami. Pag mataas ang dolyar, mataas yung sahod namin sa Facebook kay Meta kasi nga syempre galing sa American mga OFWs natutuwa. Yung mga export companies natutuwa. No? So, depende kung ano sitwasyon. Ang iyak dyan yung mga import companies. Yan talaga number 1 dyan. Ayan mga kabibim ha. I-comment nyo nga sa mga audience natin para kasama kayo sa discussion natin. Comment nyo nga kung nasa bansa kayo at kung magkano yung
mga gasolina dyan Ito sa may inyo. nag-comment Yan. Dito sa California, very expensive ang gasolina. Sabi Ay, ni Ma'am oo. Maria Estrella Platecki. Ay, Ano ay. ka mahal dyan, no? Hopefully naintindihan niyo po yung explanation natin kasi ultimo mga senador, Senador. mga congressmen nag-grandstanding parang hindi nila naintindihan yung sinabi Hindi, natin. naintindihan nila yan. Siguro talaga plano talaga nila yan para ipakita sa taong bayan na sila lang talaga yung may malasakit at si PBB may pahinahina. Oo. Tingin ko kasi syempre normal sa politiko yan Dahil kasi magpo-pogi. alam mo, kailangan kong banggitin kasi nung isang araw pala, nakita ko si Yusek Claire Castro sa kanyang press con, tinanong na media. Parang hirap na hirap yung media intindihin yung sinasabi ni Yusek Claire. Ayan, di na tayo mga kabibib sa pangalawang natin ha. Topic ha, ito, absent si Inday Sara sa unang impeachment hearing niya, yan. Ito ha, talagang viral na viral sa kahihiyan dito si BP Sara. Kasi kung matatandaan natin ng mga nakaraang taon, sinabi niya, I want a trial. Di ba? I want a bad blood bath. Di ba? Sasagutin ko lahat dyan. Wala akong ninanakaw. Pero ngayon, ay pabuksan yung bank account. Hindi nagpunta dyan sa hearing niya na yan. Ngayon, etong hindi pagpunta ni BP Sara, sabi ng maraming mga abogado, sinayang daw niya ang pagkakataon para sagutin yung mga ebidensya na ipinupukol sa kanya. Kasi nga, pag dumating na ng Senado yan, yun na talaga yung totoo. Diba? Ngayon, ang maganda lang kasi rito, yung SAL ni Sara at saka yung bank account, pinapasabihan na, pagdating yan sa Senado, nandoon na yan. Hindi na yung mga senador magpapatawag niyan kasi malay mo, hindi natin alam yung paliskis ng mga senador, di ba? Mamaya hindi nila pakuha yung mga bank account na yan, pati SALN na yan. Kaya maganda itong ginagawa ng Kongreso na sumunod sila doon sa mismong sinabi ng Supreme Court na bigyan ng pagkakataon si Sara na sumagot kaso hindi naman sumagot. Ang dahilan ni Sara Duterte, talaga kine-question niya yung jurisdiction ng House Justice Committee. Kasi kanina nagkaroon ng press conference yung abogado niya na pinapatawag na rin, sinubpina na si Attorney Powa, no? Ang sinasabi nila, bakit kayo magsasagawa ng hearing? Kasi tineterm nila yun sa mini trial. Wala kayong karapatan dahil Senado yan. Pero tanungin mo sila, anong gusto nyong gawin sa House of Representatives o sa Justice Committee? Mag-desisyon na lang sila? Okay, impeach natin si Sara nang hindi nag-hearing? Yun ba ang gusto ninyo? Oo. Di ba mas kawalan ng due process Para yun? may technical na naman sila sa Supreme Court. Tatakbo na naman sila ng Supreme Court. Kasi ngayon nakikita ko wala silang makitang butas eh. Di ba? Na magpapa-technical na naman dito sa ginagawa ng House Justice Committee sa impeachment ni Sara kasi di ba? Slowly but surely talaga eh. By the book eh. Oo. Every time na magsisimula, sige, review natin ito yung rules. Nabasa na ba ni Marcoleta yung rules? Mukhang hindi pa. Ni Paulo, no? Ni Paulo Marcoleta. Mukhang hindi pa. Ako may ako dyan. Pero ito muna message ko kay Sara. Ano sabi mo sir? I love you? Hindi, read my lips. yun lang ang ko ha. Mga kayayam kayo na kasi kanina pa ako gigil na gigil. Makikita niyo naman sa mga Ikaw, post Jo, ko. ano message mo, Jo? Sige, Ay, sabi niya. Hindi, message mo muna. Sige. So yan. Ito sa akin. Ito naman message ko sa iyo, BP Sara. Ayan, ay tinaman ha. Sa totoo lang mga kabibiyan, mga kayayam, parang inoogag na tayo nito ni Bibi Sara no? Parang inoogag na tayo dito at saka yung mga kanyang mga mga alipores diyan no? Saka pagtatanggol sa kanya. So bakit po hindi? Noong nakaraang impeachment 2025, ang sabi nila, ang contention nila kaya sila pumunta sa Supreme Court ay dahil hindi sila binibigyan ng due process. Correct. O karapatan para marinig. Okay? Nag-decide ang Supreme Court. No, pumanig sa kanila. No, pumanig sa kanila. No, dapat bigyan ng due process. Ang ginawa ng Justice Committee ngayon, 2026 impeachment, i-adjust yung kanilang rules. 'Di ba? Justice Committee rules. At sa Justice Committee rules nila, binibigyan na ng sobrang due process itong si VP Sara Duterte. As a matter of fact, 4 na araw po ang in-schedule, no? Para dinggin yung mga complaints at para masagot din nila properly. Okay? Ngayon, meron naman silang bagong pakana. Mga katarantadong pakana. Ang impeachment court, ang impeachment Justice Committee daw ay
gumagawa ng mini trial at yun daw ay against the Constitution. correct. Kaya posible ako na gagamitin nga nila yung issue na yan para magsampa ng petition sa Supreme Court questioning jurisdiction, due process ng ginagawang Justice Committee hearings na to. Ngayon, mga kayayam, ka-BBM, natatandaan nyo yung aming podcast na karang linggo. Di ba predict na po namin na mangyayari to? Sinabi na po namin sa podcast yun na ganito ang strategy nila. At From hindi the very pupunta. beginning. Kaya po talaga ang ginawa nila ay mag-file ng mga petition ad cotalam, no? Yung ine-explain ko po yan last week, no? Dahil ang talagang strategy nila from the very beginning is dalhin ito sa Supreme Court. Dahil pagdating sa Supreme Court, 13 po ang inappoint ni Digong na justices at ang chance nila na manalo at katigan ng Supreme Court ay napakataas. Dahil inaavoid nga po nila na magkaroon talaga ng full trial na kung saan ang full trial na yan ay magpapakita ng napakadaming ebidensya tungkol sa pandarambong ng ating Vice President. Oo. Yun lang po yun. Pero tingnan nyo pag ito pa rin kinatigan ng mga hukom dyan sa Korte Suprema, ay nako, magagalit na talaga taong bayan. Hindi nyo pwedeng ipagdamot ang katotohanan sa taong bayan dito sa impeachment ni BP Sara. Ano bang kinatatakot ni BP Sara? Bakit panay takbo sa Supreme Court kung tatakbo man ngayon, di ba? Karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan hinggil dito sa mga nawawalang pera na inuugnay kay BP Sara. Hindi pwedeng Supreme Court. Diba? Kaya nga nagka-hearing ngayon kasi nga sinusunod lang ng Justice Committee yung sinabi ng Supreme Court Correct ka dyan. May isa pang ground. Ang sinasabi kasi sinasabi ni Sara Duterte, wala naman sa rules na dapat personally umattend siya sa hearing ng House Justice Committee. Maganda yung citation dyan ni Chair Jervin Luistro, no? At sinasite niya dito yung dating Associate Justice ng Korte Suprema, si Justice Tiham, no? Sabi niya, and I quote, no, failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Dating justice na ng Korte Suprema ang nagsasabi. Dapat bigyan nyo ng opportunity na makapagsalita yan at makapagpaliwanag, which is yun ang sinusunod ng House Justice Committee. Ang problema lang, bastos lang talaga itong si Sara Duterte, walang paggalang sa kahit anong institusyon kasi Diyos ang tingin niya sa sarili. Diyos. Ayaw pumunta dun sa hearing. Ayaw niyang umattend. Bobo naman Samantala, sa yan ang English. nareklamo nila noon. Di ba? Yan ang kasi ang problema rito kay BP Sara. Kaya hindi talaga to pwede maging presidente kasi tingin niya sa sarili niya, Diyos. Wala na mahina mag-English. Walang nire-respetong tao, walang nire-respetong institusyon. At palagay ko, no, yung ganyang ugali ng ating Vice Presidente, no, ay hindi ugaling Pilipino. Correct. Baka sakali ugaling Xi Jinping yan o hindi natin alam, di ba? Pinamihasa kasi nila sa Davao Feeling ko for the longest time, yung pamilya Duterte, ganyan ang style Kami ang masusunod, walang question. Ay, ganun talaga. Ilang taon sila sa Davao. Sino ba question sa kanila sa Davao? Wala. Okay, kaya akala nila, itong buong Pilipinas ay Davao, hindi. Maraming mas matatalinong Pilipino sa buong Pilipinas kaysa sa Davao. Diba? Kaya hindi talaga pwede maging presidente yan si BP Sara kasi unang-una, mahina mag-English. So, hihintay tayo, April 14, ang next hearing. Yes. Sabi naman ni Kong Jervin Luistro, anytime pwede namang sumulpot. Sumulpot yan si Sara Duterte, pero I don't think susulpot yan kasi Hindi pagbali yan. susulpot. Okay. Pagbali yan sa mga previous statements niya. So, dito tayo sa pangatlong topic Si PBBM pala ay nagpunta ng Maribeles, Bataan. Wala, isang araw. At saka si FL Lisa ay nag-donate ng pre-fabricated classroom. Okay. Totoo ba yan? Ibig mo sabihin pera nila? Donasyon. Donasyon yan. May partner company. May company Hindi ito pera ng gobyerno na naman na sinasabi nyo. Baka sabihin, ginamit na naman First Lady. Hindi Naganap si First Lady Lisa Marcos nang magdo-donate para dito sa classroom ng mga kababayan nating estudyante diyan sa Bataan. Yung donasyon na prefabricated classroom, ang pangunahing highlight ng pagbisita, ang bisita ay ang pag-inspeksyon sa mga bagong prefabricated modular classroom sa Maribeles, Bataan High School. Alam mo, itong prefabricated, ito na yung uso ngayon Yung nasa TV, napapanood ito yung, ninyo. Maganda. Ito na yung, gaya nakikita ba nila yung video? Ang hinaharap namin dito is yung kakulangan po ng silid-aralan. And isa na po dito ang nakaka-experience is yung mga TVL po. Lalo na po na sila po yung mas marami. Malaking tulong po ito sa amin na ng mga senior high, lalo na po na magkakaroon na po ng grade 12 dito. Lubos po kaming nagpapasalamat
sa bagong silid-aralan na binigay sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng DepEd. At ito po yung parang sumisimbolo sa bagong pag-asa namin at magandang kinabukasan. Kaya po lubos po kami nagpapasalamat sa kanila. Masaya po kasi po malilesen po yung pag-aalala namin kasi po kami po ay incoming grade 12 na rin po. So, paano naman po yung magiging grade 11 po yung magiging kasunod namin? So, yung pagpatayo po ng bagong building ay napakalaking tulong po sa aming mga PBM po. Kitang-kita po namin kung paano siya itinayo and napaka-short lang po ng time kung paano po nila itinayo to. Pero yung outcome po ay napakaganda naman. Maraming salamat po kasi po napili niyo po ang Mariveles National High School Cabcaben Annex Alas Asin bilang beneficiaries po ng project na ito. Ang Zepto LMS po ay natutulungan ng mga estudyante in 4 aspects. First is accessibility. Second, flexibility. Third, it gives real-time result. And pang-apat, it is engaging. Accessibility in the term na kahit nasaan yung bata, pwede nilang i-access yung Zepto. Second, for flexibility, anytime, anywhere, pwede nilang sagutan. So, in cases of ADM or alternative delivery module or system, pwede gamitin itong Zepto. Then third is real-time result. After na mag-take sila ng exam, makikita nila kaagad kung ano yung result ng kanilang exams. Oh, yan ha. Napakaganda. Ito palang classroom na to ha. Itinayo lang sa loob ng 14 days. 4 to 14 days Oh, na. at ang matutulungan nitong mga estudyante ay 1,031 na estudyante dyan sa Mariveles National High School. Gaya ng ginagawa, nakikita nyo. Semento na yan na buo-buo na pinagpatong-patong lang tapos pininish. Salpak-salpak. O, Yung tinatawag pininish. na prefabricated. Oo. Oo. Yan yung, tapos i-finish na lang. O, kaya maganda yung itsura labas-loob. Alam Pero nyo, hindi na yan yung hollow blocks na mano-mano matagal gawin ha. Papatuyuin pa yan, tuyo na, isasalpak na lang yan, patong-patong. Alam niyo sa problema natin, yung backlog natin sa classrooms, eto game changer to. Correct. No? Ang mga maghihinder na lang dito kung gaano kabilis gawin yung mga prefabricated materials, di ba? Pero kung mabilis gawin yung prefabricated materials, mas mabilis din tayo makakapagtayo ng classrooms nationwide. Kasi ano sir, magkano ilang backlog natin? 165,000. Oo. Eh kung ganyan kabilis, 4 to 14 days, kaya na mag-construct na isang classroom. Baka kung talagang pagbibigyan ng pansin Tapos, ng sysadmin. isasama mo pa yung Memorandum of Understanding ng DepEd with LGUs na yung LGUs na bahalang mag-disburse, pag-monitor ng project, ng mga classrooms, malaking bagay yon, di ba? Meron lang mabilis na mag-monitor, magdi-disburse ng pera, magsisiguradong tama yung construction, at merong supply na lang na raw materials na darating para mabuo agad yung Hindi naisip ni Sarah yung fast build Hindi technology. naisip niya ano yan. Bobo eh. Buti pa tong si First Lady Lisa Marcos, ha? Ito yung legend na abogada. Di ba? Nakakagawa ng proyekto na walang kinukuha ang gastos o budget sa gobyerno. Isang natin ng Next Gen Foundation. Okay. Next Gen Foundation, thank you ha, thank you. Maraming Oh. salamat. O, ito Hindi, ha. ito, dagdag Sige, ko lang. Dahil sinabi mo yung nakakagawa ng proyekto na walang budget. Katulad ng Pasig River Esplanade. yun na nga sasabihin ko eh. Napakagandang proyekto na ngayon pinapakinabangan na ng mga taga Metro Manila. No, napakaganda eh. No? 18 billion yun, Palerista. 18 billion yun? Wala kahit 5 galing sa Ikumpara pera mo ng- sa Dolomite na ang laki-laki ng gastos na nilalako Yeah. na dahil mabaho daw. Oo nga. Di ba? Yung Esplanade, pag nagpunta ka ron, feeling mo nasa ano ka, ibang bansa, para nasa Portugal ka, feeling mo si Saldi ko ka ron. Macau. Oo, di ba? Ganun yung mga datingan eh. Oo, sabi ng mga DDS, fake news siya kasi yung mga poste-poste Mga ron. decorated, ano? Oo, sabi nila, kinurakot daw dahil daw hindi raw bakal yun. Yung mga bobo talaga eh, no? Hindi kasi hindi nila naintindihan yun. Fiberglass po yun. Kasi ano lang yun, kumbaga ano na, reclaim yung part na yun Oo. eh. Yung may part kasi na, yung sidewalk, reclaimed yan. Kung itatayuan mo yan ng totoong column, Oo. napakabigat niyan. Hindi, Diba? yung tinutukoy nila yung mga poste ng ilaw. Oo nga, yung column na. Sabi nga nila raw, bakit daw hindi bakal? Fiberglass po yun. Bakit alam ko kasi, negosyo ko po yan. Ducks. kaya fiberglass, mas magaang siya sa bakal Correct. at hindi At kinakalawang. matibay talaga. Oh, at mas mura kumpara dyan sa bakal. Good evening po sa inyo. Thank you for sharing very interesting information about. Sana unawain muna nila ang sitwasyon. Dapat kalmado lang, huwag magpanik dahil gumagawa naman si PBBM para. Tama. Perfect. Tama yung sinabi Tama, mo, Edna. tama. Talagang kahit hindi magsalita itong mga naga-grandstanding na politiko, no?
ginagawa po ni PBBM at ng Yes. kanyang administrasyon ang lahat para maibsan po ang paghihirap ng ating mga kababayan. Di unawain na lang natin yung mga senador na yan. Ginagawa rin lang naman nila kung ano magpapataas ng rating nila sa susunod na eleksyon. Hindi natin na-mention kanina ha. Tama yun eh. Yung sinasabi ni Ma'am Edna, thank you Mama, ni-remind mo kami. Ang presidente mismo ang nagsasabi, hindi kayo dapat magpanik. Oo. May sapat na supply ng pagkain, may sapat na supply ng petroleum products. Ito pong pagdideklara ng National State of Energy Emergency, kumbaga precautionary measures lang po ito. Para alam natin kung ano yung gagawin at hindi tayo mabibigla na lang. Diba? Hindi natin alam, ganyan nakakataas yung presyo. Okay. Precautionary measures lang po yan. Okay, ayan na, yan. So yan na po yung pinakakabuuan ng topic ko. So dito na tayo sa segment ni Yayam. Punta tayo sa ating first topic. No? Ang first topic po sa segment ko ay yung ating Yayam's editorial. Kaya ako po ginawa itong editorial na to dahil kagabi pa lang, alam na natin na hindi darating si BP Sara sa Justice Committee hearing ngayong araw. Kaya ito po ang aking naging topic. No? Ang title po is, Where is our money, BP Sara? A simple answer will do. Ibig sabihin, hinahanap ko ang pera ng taong bayan kay BP Sara. Kahit simpleng sagot, pwede na. No? Ito po ang nilalaman ng aking editorial. Ngayong araw, walang uupong vice president sa upuang dapat sana ay naroon siya. At minsan, ang kawalan, mas malakas pa ang sinasabi kaysa sa anumang paliwanag. Sa pamamagitan ng kanyang counsel na si Michael Powa, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya haharap sa House Justice Committee. Ang dahilan, unconstitutional daw ang proceedings. Matapang na posisyon. Pero tanong natin, prinsipyo ba ito o pag-iwas? Kasi kung babalikan natin ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan o nakaraang taon, parang may pattern. Noong tinanong tungkol sa 125 million na confidential funds na ginastos umano sa loob lang ng 11 days, walang malinaw na sagot. Noong lumabas ang mga aligasyon na may kinalaman kay Ramil Madriaga, hindi rin ito direktang nasagot. At ngayon, may formal hearing na, pero ang sagot, hindi pagdalo. Sinasabi ng kampo niya na kulang daw sa due process dahil walang cross-examination sa stage na ito. Pero ito rin naman ang parehong proseso na ginamit sa ibang official noon. Kaya valid ang tanong, prinsipyo ba talaga o convenience lang kapag siya na ang tinatawag? Sa isang maayos na demokrasya, ang public office pananagutan, hindi panangga. Kapag may seryosong tanong tungkol sa pera ng bayan, lalo na kung ganito kalaki ang halaga, ang inaasahan ng taong bayan, malinaw na paliwanag. At ang hindi pagharap, hindi lang simpleng pagtanggi. Sayang itong pagkakataon para direktang magsalita na sa mga Pilipinong nagbabayad ng biwis. Simple lang ang katotohanan. Ang transparency nagpapalakas ng credibility. Ang leader na sigurado sa sarili, hindi kailangang umiwas sa scrutiny. Hindi legal jargon ang kailangan ng taong bayan. Sagot ang kailangan nila. At hindi biro ang mga tanong na ito. May kinalaman ito sa paggamit ng pondo ng bayan at posibleng paglabag sa batas. May mga audit findings, may mga sworn statements na lalong nagpapalakas ng panawagan para sa paliwanag. Dahil sa ganitong antas, ang katahimikan hindi nakakatulong. Pinapahaba lang nito ang mga tanong. Ang bakanting upuan ngayong araw, hindi lang simbolo ng absence. Simbolo ito ng isang pagkakataon na sana ay napipakita ang accountability. Pero hindi nangyari. Sa huli, hindi ito tungkol sa legal strategy. Tungkol ito sa pananagutan sa taong bayan. Hindi naman perpekto ang hinihingi ng mga Pilipino. Katapatan lang. At hanggat walang malinaw na sagot, mananatili ang tanong, nasaan ang pera ng taong bayan, BP Sara Duterte? Yan po ang ating editorial ngayon. Oh, yan na nga ang problema talaga diyan kay BP Sara eh. 'Di ba? Yan talaga ang problema. Hindi kasi siya nagpunta dun sa hearing niya para na ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung pera. Isipin mo naman, confidential fund 11 days na ubos. 'Di ba? 125 million. Oo, tapos uupa ka ng warehouse na sobrang pagkamahal, 16,000 a day a month. Hindi ko nagkakamali. Hindi. Ano yun? Kung di ako Warehouse. nagkakamali,
average of 400,000 per month isang bahay. Wow, grabe. Isang warehouse? Hindi warehouse eh. Ano lang, yung tawag doon, ginagamit sa mga witness, yung mga, Ano yan? Hindi, bakit safe kailangan, house. bakit kailangan safe nun? house, Bakit safe kailangan nun? Safe house yan. ay para daw sa mga ano nila, asset nila or May intelligence mga, fund eh. Mga ano nila. Oh, May confidential funds. ayun na nga eh, di ba? Ngayon, hinahanap nga ni Yayam yung ano, Pero yung nasaan ang pera. pera? Karapatan ni Yayam, siyempre na, tax ni Yayam, isipin mo. Kung hindi nagbayad si Yayam tax, di dami na ng gold talaga niyan, di ba? Nagbayad ng tax, tapos nawala naman. Kaya may karapatan Ninakaw. bawat Pilipino, hindi lang si Yayam. Bawat Pilipino na nagbabayad ng tax, may karapatan hanapin yung pera. Pero yung mga DDS na hindi nagbabayad ng tax, ang lakas magtanggol. Di ba? Ang lakas magtanggol. Bakit daw hinahanap yung confidential? Confidential nga. Di ba? Yan ang problema. Akala nila absolute yung confidentiality. Yan ang problema. Okay lang na confidential, basta si BP Sara kahit mawala na yung pera nila, di ba? Ang masaklap lang doon i-cycle lang yung sinasabi doon ni Sir Yayam sa kanyang editorial, no? Parang ano lang parang umiiwas ka tapos magja-justify ka pa Yes. ng kung ano kasi nungalingan. Sasabihin mo pa, politically motivated ito. Kasi frontrunner siya sa 2028. Paano naging politically motivated? Yan may mga testigo. Dating official ng DepEd, ng OVP, umaamin, sinusuhulan sila. Oo. Yung mga COA reports, politically motivated Oo. ba yun? Yung pinababalik na pera sa kanya na more than 70 million na notice of disallowance, hanggang ngayon hindi pa niya binibigay. At yung pineke nila, sinabi nila sa kanilang report na nagbigay sila ng 15 million sa AFP activity, no? Na pinasinungalingan ng ilang generals at colonel na hindi daw nila natanggap. Pero ginawa nila sa report nila sa liquidation ng kanilang mga gastusin sa kanilang opisina, pero daw silang binigay. Oo. And yung jargon, sir, hindi jargon sa kailangan ng taong bayan. Sinabi Hindi. mo yun, di ba? Hindi. Yun ang style nila. Kasi hindi maintindihan ng taong bayan, dinadaan nila sa technicalities. Oo. Kasi they're trying to evade yung hustisya, yung accountability. Kaya yung mga nakakausap natin mga abogado, kahit yung mga nakikita natin mga contents ng mga abogado na wala namang specific color na pinapanigan, no? Ang sinasabi nila, simple lang ako eh. Kung talagang wala akong kasalanan, Yes. no? At wala akong binulsang pera ng taong bayan, no? Ang gagawin ko, kaharap na lang ako at ipapaliwanag ko na mabuti. Oo. Kesa pahabain itong issue na to. Kesa masira ka lang masira. At magdedepende na lang sa mga technicalities Oo. na hindi naman nalalaman o Oo. hindi naintindihan ng taong bayan. Oh. Kasi kahit na lang ipunta natin sa simpleng-simple, sa barangay na lang. Magkabaranggayan. Oh. Kapag ikaw pinabarangay, kapag wala kang kasalanan, kaya mong pumunta taas noo. Di ba? Proud ka pa, di ba? Oo. Kaya mong pumunta, harapin yung mga binibintang sa'yo doon sa barangay ninyo. Ganon din yan sana sa impeachment ni BP Sara, yung mga binibintang sa kanya. Kung wala talagang katotohanan na ninakaw siya, may ninakaw yung pamilya nila. Kung wala talagang katotohanan yun, kahit nakapikit, kaya niyang sagutin lahat yan ng taas noo. Pero syempre, Tama. kapag may tinatago, hindi talaga atin. Kasi baka nga ba naman mabisto ng live on TV at mapapahiya. sa buong Sundan ko yung Pilipinas. sinabi ni Palarista, tamang-tama yun, no? Kung talaga walang tinatago, pirmahan yung bank waiver na hinihingi ng ni Sonny Trillanes, former Senator Sonny Trillanes, at yung maraming taong bayan, no, na nagsasabi, no? Pero Pirmahan pag- mo yung bank waiver na yan para ipabukas sa lahat ng bangko kung merong account si BP Sara Duterte. Ang Pero- masakit ngayon, yung salin niya, sinusumpi na ng House Justice Committee. Lalabas dyan na biglang yumaman. Oo naman. Pinapaliwanag nga paano yumaman ng gano'ng kalaki. Pati yung asawa niya. Pinapasapi na. Fearless forecast. Merong mga petition na ipapile yan na hindi pa ipapalabas yung mga ibang dokumento na yan. Correct. SALN, bank records, no? Nakikita ko na isa sa mga i-challenge nila yan sa Supreme Court, no? At saka Para yung lang maiwasan na mabuking Ay, yung tax records. Ah. Pag pinagbangga-bangga yung income at saka hindi tax. lang siya, no? Dapat pati asawa niya. Oo. asawa niya. Kasama nga asawa niya. Kasi combined joint Oo, kaya yan nga kung may nanonood ditong DDS na hindi masyadong nakaaral tanungin kita ha. Oh. Ayaw mo bang malaman? Huwag naman yung nakaaral na lang tanongin mo. Sige. Kasi hindi Sa leader ng mga DDS. Doon sa mga leader ng DDS na mga 300 tanongin kayo ayaw nyo bang malaman na yung bayani ninyo kung totoo bang magnanakaw o sinisiraan lang? Ayaw nyo bang malaman yon? Ha? Di ba? Kasi pag mapatunayan nila na bayani, Oo. proud sila. Di ba? Pahiya pa kami. Pahiya pa yung mga buwabati ko sa kanya. Kasi paninira lang talaga. Ayaw nyo ba yun?
Ba, masaya pa kayo na hindi niya pinapaliwanag yung mga pera na ibinibintang sa kanya na ninakaw? Oh, kasi simple lang talaga yan. Kapag wala kang ninakaw, di ba? Kaya mo ipakita bangko mo. Oh. Pero pag may ninakaw ka talaga, lahat gagawin mo, sabi mo pa, political motivated ang lahat ng ginagawa na to. Para Di ba? pigilan, no? Oo, ganyan palusot ng mga magnanakaw. Hindi ba tayo pinanganak Oo kahapon naman. lahat? Eh, no? yung mga DDS pinanganak kahapon, si Sarian pa eh. Premature. Hindi pa nagbayad sa ospital, tinakbo pa yung ospital. Gusto po natin ituwid lahat ng fake news na lumalabas sa ating lipunan ngayon. Dahil napaka pangit na po ang nangyayari sa ating social media dahil sobrang nagiging viral ang mga fake news at maraming naniniwala sa fake news. Okay, Yam. Ano ba yung fake news natin ngayon, Yam? Explain mo nga muna kung ano yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, eto daw, si Mayor Baste Duterte Na naman, ng na Davao naman. City ay kumausap Wow. ng mga hari at prinsipe sa Brunei para magdala ng oil Wow, edi wow. dito sa Davao City, sa kanyang city. Ang galing naman niya. Ang daming naniwala. Mga tanga yun. Oo, obviously. Eh, pinakalat pa ng mga DD. Actually, Yeah. yung nagpakalat niya, nakita ko 800,000 followers. Tignan mo? Oh, bakit po fake yan? Fake na fake po yan. Di ba totoo naman yan? Baka Hindi. magaling talaga si Baste. Galit na galit nga yung ano eh. Yung may-ari Ano ng, may-ari? may-ari ng barko. Sabi niya, paano gagamitin sa oil yan? Eh, barko namin yan. No? Sige, Gaya sige. Pakita mo yung may-ari ng barko. Basahin muna natin yung may-ari ng barko. O yan, habang hinahanap. Yan. Ayan oh. Ayan. O yan, papakitan namin. Fake. No? Anong sabi ng may-ari ng barko? Pwede bang malakihan yan? Laki pa, Lex. Laki pa. Konti pa. Yan na yun. Anyway, wag na. Basta ang sinabi ng... Hindi mo mabasa, Yam? Hindi mo Hindi, mabasa. sobrang liit. Ay, ako na babasa. Ako na babasa. Okay, basahin mo. Di na ako pumapatol sa kahit anong Facebook post tungkol sa mga Duterte, pero ito, take 2. Basahin natin yung post ha. Hindi na ako pumapatol sa kahit na anong Facebook post tungkol sa mga Duterte, pero pero PI naman. Barko namin yan eh. Brunei kayong pinagsasasabi dalahikan lang yan. Saan may dalahikan? Saan ba yun? Dalahikan. Bataan ba yun? Sa Bataan ba yun? Bataan ba? Hindi. Check natin sa dalahikan lang yan. Dalahikan lang pala po yun. So yung Local travel. Marinduque. Oh, yan. yung nag-message na yan, si Vincent Dominic Reyes, yan yung may-ari ng barko, ha? Lucena lang ang dalahikan. Lucena, dalahikan Lucena. Oo, si Ronald, Talagang Ronald, ano yan? Anya na ba yan? Anyana. Anya, bobo siguro yan, no? Pero ito Di ha. ba? Di ba? Ngayon, Kumalat ng usta. anong sabi ng munisipyo ng Davao City dyan? Wala. Wala. Hindi nga nila kinumpirma yan. Di ba? Sabi. Pero actually, dapat maglabas sila ng statement eh. Naglabas sila. Naglabas sila statement. meron ba? Video pa, May video official pa. statement. At ang sinabi nila, hindi po totoo yan. Walang ganyang klaseng pag-uusap. No? At in-encourage niya ang taong bayan. Mismong mga tauhan ni Mayor Baste Duterte, in fairness, sa tauhan niya mismo lang galing to. In fairness, dahil fair po tayo dito. Totoo lang po itong sinasabi ko. In fairness sa tauhan ng mga taga Davao City, sinabi nila na maging mapanuri po ang taong bayan tungkol sa mga ganito. So yung mga DDS, fake news peddlers, no, kayo ang nilaglag mismo ng Davao City. Oo. Kasi yung isang page na nag-share niyan, yung Duterte supporters, 800,000 followers. Imaginein mo ha, binubudol nyo yung followers ninyo. Pinaniniwala ninyo na may langis galing Brunei. Etong mga to yung sumisira sa mga Duterte. Etong mga bobo na mga supporters na gaya ng mga ganyan. Kasi hindi nila pwede palabasin. Gawa-gawa nyo lang yan para sirain ang mga Duterte. Hindi eh. Kasi mga followers nyo mismo. Ka-copy, Oo. bakit fake? Bakit fake ito? Una, Paliwanag mo. fake na fake po yan dahil wala naman po talagang kakayahan, walang kapangyarihan ang isang local government official gaya po ni Mayor Baste Duterte na makipag-negotiate siya sa foreign leaders, sa mga suppliers sa ibang bansa. Sa ilalim po ng ating konstitusyon, ang national government po sa pamamagitan po ng Department of Energy at DFA, sila lamang po ang may karapatan o may kapangyarihan na makipag-ugnayan sa ibang bansa para sa mga bilateral energy agreements. Hindi ang mayor. Oo. National government po, DFA at DOE, sila lang ang pwede magkaroon ng agreement with other countries. Ang isang mayor, wala pong legal na otoridad, wala pong legal basis
na pwede niyang gamitin yan para makipag-negotiate sa Brunei government, no? Para mag-angkat po ng petrolyo mula sa ibang bansa para po sa kanyang syudad. Alam mo, ginagawa nila yan para palabasin etong si Baste, mas magaling pa kay PBBM. Ginagawa nila yan. Hindi nila alam, pinapahiya nila si Baste. O kaya ngayon, etong Davao City, nagsalita na, kinontra, hindi naman daw talaga pala totoo. At meron pang isa, hindi lang daw sa Brunei, Meron nakipag-usap si Baste. Meron pa sa Nigeria. Nigeria. Meron pa isang picture, nakita ko pinagkakausap-usap niya eh. May picture ba tayo dyan, Lex, sa Nigeria? Meron pa. Si Baste nakipag-usap sa leader ng Nigeria para mag-request din ng tunay-tunay ng langis papuntang Davao City. Yun pala nasa Italy, nababa siya. Oo. 1,000 gallon, di ba? 1,000 galon. O, di ba? Agad lang yun ah. O, Ano yung kaya, pambahay? kaya mga ka-BBM, tandaan nyo, lagi namin sinasabi rito, basta ang balita galing sa bunganga ng mga DDS vlogger, matik fake news agad yan. Fake. Di ba? Fake news agad yan kasi hindi namin kagaya yung mga yun may mga credible, hindi nang fake news, at hindi nag-iimbento para lang mapabango yung sinusuportahan nila. Kasi ano lang yung mga yan eh, for the views yan eh. Oo. Kasi may mga nabubudol mga tangandilis. O, di ba? Kawawa. Kayo rin ang kawawa niya. Kakatanggol ninyo. Sinisira niyo mismo yung bahay ng mga Duterte. Meron nga eh, si Baste, nakipagkamay doon sa parang kamukha ng tatay niya may bandana rito. Kasi Naniwala yaya rin. natin eh. Parody lang yun. Naniwala rin yung mga DDS. Parody lang yun ha. Oh. Viral tuloy yung post na yun. Oh, pakita natin ha. Nakipag-usap sa Iranian leader, no? Oh, di, ito. Yeah. Papakita natin ha. Pero yung Iranian leader, kamukha ng tatay niya. Pero mga kayaya, mga ka-BBM, social experiment ko po to. Titingnan natin kung ilan yung maniniwala, no? Unfortunately, sa side ng mga Marcos supporters, sa side ng DDS, may naniniwala sa post, no? Papakita ko po sa inyo, ha? Dami mo naman kasing post eh. Oo nga, sobrang dami ng post, no? Kailan mo pinosyo kahapon? Isang araw pa eh. Eto! Ayan. Eto, ha? Lakayan mo. Papakita ko po sa inyo. Pwede Ilapit mo sa camera mo. Lapit mo sa camera mo yan. Kaya ba ilapit? Ako na, sir. Ako na. Tanggalin mo nga, Lex, yung nakaharang dito sa screen namin, Lex. Yan. Tanggalin mo. Yan, ha? Nakikita nyo po yan. Doon. O, yan. Ayan, lapit mo, Lex. Lapit mo. Di ba? O, yan. Di ba? O. Yan ba yung leader ng Iranian na nabomba? Imagine, ito pong ano na to, ginawa ko to po, parody lang to po. Social experiment. Talaga. Nagpapatawa lang po ako. Yung Iranian po na sinasabi ko, si Ayatollah, no? Tatay, Jakul, Manyaki, no? At pangalan, pre, ulitin mo nga. Ayatollah, Tatay, Jakul, Manyaki. No? Yun po yung kadil ni Mayor Basta Baste Duterte. Tatay niya po yun. Nilagyan lang ng balbas sa Nilagyan lang ng balbas sa kabigote. Tapos ito po ang ito po ang aking caption. Because of Mayor Baste's initiative and good relationship with the international community, Iran's Supreme Leader Ayatollah Tatay Jakul Manyaki has agreed to supply Davao City, Philippines with 1 million barrels of diesel fuel at a discounted rate starting next week. Yahoo! Great job. Pero nilagay ko rin po parody. Ibig ko sabihin, patawa lang po ito. Kaso Alam niyo po, problema. maraming naniwala. 1 million barrel ah. At a discounted rate pa. Walang magdi-discount sa panahon na to. Sino naman yan? Fake news din yan. Yan. Full screen, Lex. Full screen. Basahin natin. Ang dami talagang fake news itong mga DDS eh. Ayan. Nigerian President signs agreement with Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte to provide 1,000 gallons of affordable oil exclusively to Davao City in honor of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung picture, Si Pat Didi yan eh. Si Didi yan eh. Yung rapper na nakulong. At naniwala yung mga DDS dyan. Oo. Di ba? Naniwala po Hindi din nila sila. alam yan si PDD, yung rapper na nakaulong sa Amerika. Oo. O ngayon, ginawa nila, yan. Nagkakamay sila na Baste, nagre-request sa
1,000 galon. Hindi, Bakit galon? Magbibigay doon ng 1,000 gallons. Ang konti naman yun. At a discounted rate. Ha? Nakakatawa. Hindi man lang isang truck eh, no? Oh, kaya 1,000 gallons lang eh. Kaya mga kababayan, ingat-ingat kayo sa mga nababasa ninyo diyan sa social media ninyo, sa Facebook ninyo, ha? Huwag ka agad kayo maniniwala, ha? Mapa-DDS ka man, mapa-loyalista ka man na matalino. Huwag ka basta-basta maniniwala. Tingnan mo muna, suriin mo muna, at i-verify mo muna kung totoo ba yung mga nababasa ninyo. Kasi gaya na lamang nito, si Nakumanyakol, dami naniwala, dami pa nag-share, di nila alam, tatay lang rin nila yun. Di ba? Ingat. Oo. Ayun nga, moral lesson po is maging mapanuri talaga. May isa pa, sir. Yung peking repatriation effort. Hindi, ano natin last week yan eh. Okay. Yung repatriation daw na nagpadala daw ng eroplano si Mayor Basti sa Basti, Middle isa pa East. yun. Tapos isa na another fake news. Sige, meron ka pa yan? Okay. Ano yung next segment natin? Repatriation update. Sa ngayon po, no, tungkol sa repatriation mga OFWs from the Middle East, no, meron na pong around 2,000 na OFWs and dependents ang nakabalik, no? Or napabalik ng ating gobyerno dito sa Pilipinas. Through yung mga chartered flights na Yung iba commercial flights. kinontrata. Oo. Oo. So, eto, Ayan, no, Ayan. makikita nyo. Gaya ng nakikita ninyo ngayon sa video, ha. Ito yung mga OFW na mumuwi galing sa Middle East para makasama ang kanilang mga pamilya. So, ito po sa pangunguna na naman ng ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po yan gawa-gawa lamang dahil po yan ay totoong mga kababayan natin. Nakita nyo naman, no, di ba? Laking tuwa nila na nakabalik sila rito sa atin. Monday morning, alas Oo. 6 ng umaga. Ang aga-aga, ang Oo. Pangulo nasa Villamor Air Base para salubungin ang Oo. OFW. Siya mismo sumalubong, no? Yes. At pagsalubong niya sa Villamor Air Base, 6 a.m., diretso naman sa Bicol na naman, Camartamsur. Oo. Ganyan kasipag ang ating Pangulo. Tapos may isang OFW na yumakap sa kanya tapos ginawa din ng fake news sa mga dilis. nako, ginawa na. Kunyari, sinasakal ang Sinasakal, presidente. Oo, Fake yan, po yun. mga maniniwala sa mga ganyan. Tapos meron din fake news na pinapakita nila na hindi pinapansin si BBM. Sa video, pinapakita nila dinadaanan lang si BBM ng mga OFWs. Kaya po siya dinadaanan kasi pinapalakad na sila. Oo. Siyempre, dadaanan na lang siya. Oh, yan, no? naman, Makikita nyo sa video, di ba? Meron Ang daming din tayong OFW sustainable pala, livelihood ilan lahat program dyan? na pwede 2,000 natin in ibigay sa total. kanila Lahat na, no? Saka simula March 5 nung nagsimula po yung repatriation sa efforts. bansa natin. Okay, pakinggan natin si Ilarawan Secretary. na makakauwi pa ako na ganito, ligtas. Kasi hindi biro yung napapagdaanan namin doon kasi mayat maya may tumutunog yung aming cellphone ng warning. Tapos hindi nagtaga, mga after few minutes, maririnig namin yung sunod-sunod na pagsabog. Itong nangyari na repatriation, kung hindi dahil dito, malamang na wala pa kami ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at puso kong pinagpapasalamat sa gobyerno natin na tumulong sa amin. Sobrang nakakatakot, sobrang nakakatrauma. Pag may alert talagang ang ginagawa namin, kung ano na lang makuha namin, tapos bababa kami ng accommodation kasi baka mamaya yung accommodation na yung tamaan. Sobrang thankful kasi talagang parang antagal nung oras nung paghihintay, pero worth it naman kasi at least nandito na kami sa Pinas. Wala na kaming ipag-worry, pati yung mga family namin hindi na rin mag-aalala. Nung nangyari yon, yung trauma, syempre gusto na kagad namin makauwi. We seek the help of the Philippine Embassy para makauwi at maging ligtas kami. Syempre grateful kami yung lahat din ng mga pag-aasikaso ng DMW, OWA, Philippine Embassy. Natuwa kami na finally nakabalik na kami and we were safe. Napakasaya po namin dahil ngayon ko lang po na ang anak ko kasi natakot po kasi ko nung nalaman kong may kaguluhan sa ibang bansa. Inakap ko po siya. Ako'y tuwa po sa anak ko na nakauwi po siya ng maayos. Salamat po sa ating presidente. Umiiyak sila.
Ayan, may picture siya with the Karangalan, no? president. Hey, Grabe ha. Whole of government approach yan. Hindi lang yan trabaho ng DFA. Pasalamatan din natin of course ang OWA, napakasipag. Ang DMW of course, andyan din ang DOH at ang DSWD. May mga debriefing pa pagdating ng OFW. psychosocial Nadi-debrief pa sila. And of course, sa ating presidente na naglaan ng oras, kasi yung mere presence lang ng presidente, makita ng OFW, malaking bagay niya para sa kanila. Speaking of mere presence, believe ko talaga kay Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang he's everywhere. Correct. No? Gusto niya ipakita sa taong bayan, no, na andito ang gobyerno. Andito siya, hindi siya magpapabaya. Hindi niya tayo pababayaan. No? Kaya pinaparamdam niya na hindi sila nag-iisa sa paghihirap na kanilang nararanasan at ang gobyerno ay andito para alalayan ang bawat isa. Oo. Wala kang dapat ipangamba, no? Correct. Wala kang Correct. dapat ipangamba. Oo. Kaya nga yung yung natatawa ako dun sa mga OA na crisis na tayo, dapat tawagin ng crisis ito. Kung ano-anong panawagan ng mga nag-grandstand na politiko, no? Hindi naman komo kalmado ang Pangulo, hindi na siya Affected, nangangamba no? o hindi siya affected Hindi siya or hindi na nagtatrabaho. crisis situation, no? Terminologies lang po yan, no? Compose ang presidente, no? Compose. Masyado Compose na compose. Kung kalmado ang presidente, maganda. No? alam niya, Dahil nakapag-isip siya. nakakapag-isip siya ng tama. Alam mo bakit sa kalmado? Alam niya kasi yung gagawin niya. Alam niya yung gagawin niya at trained na siya sa ganong sitwasyon dahil pinagdaanan na ng kanilang pamilya ang pinaka-worst na Sipin mo, situation. 20 years. Di ba? Usually, ang problema natin dyan, kung hindi si Presidente Marcos yung presidente, pondo. Yan ang problema natin. Gaya ng style ni Digong, nung COVID-19 pandemic, tumama yan, wala tayong pondo eh. Nangutang na nangutang. Oo. Pero ito, may mga nakaredy na pondo. Di ba? Ang DFA may pondo na sila, ang DOA may pondo na nakasama sa 2026 budget. Oo. Huhugutin mo na lang yan. Oo. I-release mo na lang yan. O, kaya yung mga nasa Senado gusto lang pumapel, gusto lang magkaroon ng papel sa mga nangyayari. Ganyan talaga. Siyempre, alam mo naman, magti-2028. Siyempre, kanya-kanya ng papogi yan. Sikat. Gusto. Meron pa dyan, gusto talaga mag-busy, kaya ganun na lang. Nag-audition kay Sara Duterte. Kaya ganun na lang talaga, magpa-epal-epal. Para tingin sa kanya Pilipino, magaling to Oo nga. Pwede to pang BP Si Amy Marcos may pa-statement pa eh, no? Oo nga eh. Hindi lang yun. Ewan ko, merong mga supporter si JBRC to, pero isa din yun sa mga may pa-statement pa videos nila. Isa pa yun eh. Last term niya na ba? Parang last term niya na yata ngayon. Hindi, isa pa. Oo, isa pa. Pwede tumakbo pa sa 2028. Isa pa. Okay. Itong palitan ng mga salita. Maanghang, kakopi, maanghang. Ni Jose Claire Castro na napakatalino at walang binatbat ang kanyang kalaban na isang fake news peddler na si Toby Chanko na puro fake news, puro bintang, walang ebidensya. Puro pabida. Alam mo, pinaka nakaka-visit ako. Muntik na akong mahulog sa inuupuan ko sabi niyo, dahil alam nila, no, yung mga kalaban daw ni BP Sara, na kapag si BP Sara Duterte ang nanalo sa 2028, 1 million % hindi yan papaareglo. Hindi, gusto Hindi na papaareglo 1 million %. gusto magpa-line up eh. Hindi ba nag-get syempre? Kasama siya sa magpa-line up. Nagets ko. Kaya ganyan na lang magsinungaling. Sumunod na araw, meron ng Magic 12. Kasi number 1 siya sa Kasama Magic siya. 12. Oh, number 1 siya. Malamang gawa ng bata niya yun. At isa pa, kasi naniniwala itong si Toby Chanko na politically motivated itong impeachment Yes. case. Oh. Sabi niya, nagkaroon daw po ng suhulan sa mga mambabatas para ituloy itong impeachment case. Asa ng ebidensya na naman? Diyan nga siya binabanatan ni Congressman Terry Redon. Saka ni Congressman June Asidre. Kung meron, pangalanan mo, di ba? Oh, correct. Para mapahiya. Oh. Para malaman ng taong bayan kung sino yung nababayaran para sumuporta sa impeachment ng mga Ay, congressman. challenge natin si Kong Toby Chanko. Kami po ang una-una magde-denounce dito sa podcast namin kung sino yung sinasabi niyong nakatanggap ng pera ang mga congressman at nasuhulan. Pangalanan niya lang, no? Batikusin Pangalanan namin niyo lang yan. po at magbigay po kayo ng ebidensya. Kami po dito, no? Kahit kalyado po ng Pangulo yan, kahit kamag-anak pa yan, kapag talaga may ebidensya kami pakita, no? Kami po ang unang-unang babatikos dyan. Ang problema, wala mapapakitang ebidensya. Kaya nga, challenge natin. Kasi sabi, kilala raw to sa nabotas bilang magaling lang daw magsalita, pero wala raw napapatunayan. Puro Kaya, press con, tsaka kaya, media puro, review. kaya puro daw bahasa na botas. Napakalaki din pala ng budget insertion. Ilang taon na po ba yung pamilya nyo dyan sa Nabotas? Tanong lang, sir. Diba? Ilang taon na ba? Hanggang ngayon, baha pa rin sa inyo.
Ang tawag ko dyan, Diba? ang tawag ko dyan si Mr. Galunggong. Oo. Kasi yung kumpanya nila, sila yung nag-aangkat ng galunggong na napakataas ang presyo ng galunggong. At the same time, Ano ba yan, kakopya, dahil yun nga tayo sa accuracy, no? Confirm ba yan, company nila? kumpanya ng pamilya nila. Okay. Siyempre, So, nag-divest yan. yan ang negosyo ng pamilya, ng pamilya nila. Kong Toby. Nag-divest yan, definitely, no? Pero, miyembro siya ng committee ng aquaculture sa Ay, parang conflict of House Justice interest yun. Committee. Yan ba yung, Conflict of interest. yan ba yung parang nakipagnegosasyon si Saldi ko sa kanya ng ano? Galunggong ba yun? Totoo ba yun? So, ibig sabihin, kapag may issue tungkol dyan, paimbestigahan niya, pero paano niya imbestigahan yung sarili niyang Kaya nga, pamilya? pamilya nila. Conflict of interest. Diba? Common sense yan eh. Dapat huwag ka magpamiyembro dyan sa committee na yan. Pwede ka naman mag-beg Yan off ang sinasabi natin sa mga magaling hugas kamay, magaling Correct. magmalinis. Oo. Yan ang term dyan, di ba? Yung magaling magmalinis, yung pala meron din itinatagong. Ito talaga yung mga politiko na talagang kabibiliban mo eh. Dati, pag upo ni PBBM, puro lang to papuri. Correct. Kung nasa si PBBM, nandun to parang buntot to na hindi mapalagay. Pagsakay ni PBBM ng sasakyan, galing dyan sa bahay ugnayan sa Malacanang, kasunod siya, katabi siya ni PBBM. Lalo na nung alyansa. Oo, pero ngayon, Halos ata ng mga video ko, Lagi siya nandun, no? tinatry kong makunan ng magandang kuha si BBM. Yeah. Merong ang tawag doon, yung photobomber. photobomber. Pero nilinaw niya. Kasi napahiya siya kay Yusek Clear eh. Ah. Di ba nagkaroon ng press con? Kinagabihan nilinaw niya. Sabi niya, ito daw po ay mga opinion niya lang. Hindi fake news. Kaso nasabihan na siya ni Jose Claire Castro na mapanling lang Correct. Ah. at nagpepedal ng fake news. Oo. Mabigat Walang din yun, ebidensya. Mabigat din yun. Masakit din yun. Hindi Kasi, nagbibigay ng ebidensya. banat naman kasi sa mga kapwa niya kongresista, wala naman pala maituro kung sino yung nabayaran para sumuport sa impeachment. Diba? Doon pa lang isipin mo, congressman yun, napapahiya ng ganyan sa buong Pilipinas. Kung ako dyan, di ko boboto yan. Dapat na, Kung ako dyan, di ko boboto yan. Mag-react yung mga mambabatas Oo. dyan na sinasabi na involved dyan sa vote buying para Oo. supportahan yung impeachment eh. Dapat ang HOR i-compel ninyo yan, di ba? Reklamo niyo sa Ethics Committee. Dapat isunod nyo yan kay Meow na wala ng balikan. Kasi sa totoo lang yung mga statement na yan ni Toby Chanco, sumisira yan sa the same institution kung siya nagtatrabaho. Sinisira niya ang House of Representatives. Eh, balik natin sa 1 million%, di ba, pareglo? Ano nangyari sa ghost employees? Ghost students sa DepEd? Ano nangyari sa laptop, budget? Overpriced na laptop? Meron bang naimbisigahan? O nakulong? O na-demanda man lang? Ano nangyari doon sa sinasabi niyang meron siya ebidensya against Saldico tungkol sa flood control scam? Bakit wala ka namang naisampa? Wala ka namang nagawa. No? Tapos sasabihin mo, hindi nagpapareglo, 1 million%. No? Malayo sa katotohanan at realidad ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Yun lang ang masama dyan. Feeling ko hindi yan tatanggapin ni Sara. Kasi alam nila yung Caracas eh. Oo. Kaliwa kanan eh. Kaliwa kanan. Sino kaya gumawa nung slate nila na yun? Yung Magic 12. Hindi, alam nyo, normal talaga yan. Posible Mga- na gumagawa niyan yung mga comms team, mga PR team, no? Alam nyo, yung tinatawag dyan, nagpapalutang ng pangalan. Testing the waters lang. Testing kumbaga. the waters para tignan nila kung ano magiging reaksyon ng publiko sa Magic 12 ni Sara Kaya Duterte. ikaw, BP Sara, ha? Ikaw yung talagang nililingkisan nito ngayon, ha? Nasa sa'yo yan. Kung papauto ka, bagay, uto ka. Kasi kung Trojan horse ng DDS yan, darating ang panahon na magiging political butterfly din yan. At lalayasan kayo at sisiraan kayo Kung saan dyan. yung mabango, doon yan si Toby Chanco. Halata naman. Kasi protection Huwag sa pamilya. tayo maglokohan. Next. Tama. Next, move on tayo sa ating next topic. Ito para sa mga nagsasabi na hindi nila maramdaman ng presidente. Binisita po ng ating presidente ang ilang cold storage facilities. Itong Century at Public Market para matiyak po na stable at sapat po ang supply ng mga essential products dito po sa Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang po, nagsagawa po si Pangulong Bongbong Marcos. Sunod-sunod po na inspeksyon ang ginawa niya po sa mga pangunahing pasilidad ng pagkain. Yan ang priority yung mga pagkain natin para matiyak po na yung supply hindi po mauubos at sapat po para sa atin. At matatag po yung presyo sa gitna po ng kaguluhan dyan sa Middle East. Yan, nakikita niyo po sa ating video Ano ba nakalagay? Biko ng feeding program, mataas din po ang production volume po namin. Kaya nagre-require po ng mas mataas na storage. School mega.
So, itong cold storage na to, pinaka-purpose po niyan, just, halimbawa, nag-ani na yung mga magsasaka. Siyempre, hindi naman kaagad. Kunyari, onion, sibuyas. Nag-ani ng onion. Siyempre, hindi naman kaagad yan maibebenta lahat-lahat ng sabay-sabay. Diba? Diyan muna nila i-imbak yan para hindi masira. Kasi yung mga dating mga nagdaang presidente, hindi walang ganyan. Kaya kung napapansin nyo, may nababalita, nagtatapon ng mga sibuyas. Yung kamatis dati, di ba? Kamatis, repolyo, nababalitaan nyo yun, di ba? O ngayong panahon ni PBBM, may narinig pa ba kayong ganyan na tinapon na repolyo, sibuyas, kamatis? Wala. Kasi dyan na nakaimbak sa cold storage na bawat probinsya. Yan yung pinaka-purpose po niya. Yung simpleng cold storage, meron kang cold storage facility. Halimbawa yung harvest mo, sige, kamatis. Let's say, meron kang 100 kilos ng kamatis. Kapag wala tong facilities na yan, mabilis mabulok yan eh. Mabilis. Diba? In 2 days, in 3 days, yung 100 kilo mo dyan, baka matira lang dyan 20. Losses yan para sa mga magsasaka. Kabawasan yan ng kita para sa mga magsasaka. Pero dahil matalino itong presidente natin, iwasan natin yan. Simple lang ang dahilan eh. Hindi tayo magtataka, di ba? Sa ano pa nga, yung rice processing system. Correct. Pinaganda niya rin ang income ng mga magsasaka ng ng rice. Isa ako sa testigo dyan. Alam nyo, galing ako ng Leyte, di ba? Ito yung paliwanag mo yan. Yung lupa ng mother side and sa asawa ko na lang, lupa nila ron, nag-aanihan na, ang bilihan doon ay 21 pesos maganda per kilo ng palay. Ng bigas na. Sa Cagayan, sabi ni Mark Ian everyday, 23 pesos. No? Malayo na. No? Last year, Palerista, no? Ang alos araw-araw po. 12, no? Araw-araw, meron akong chat o message from my followers na nagsasaka. Araw-araw may reklamo, araw-araw umiiyak. 8 to 10 pesos, 10 to 12 pesos. Bakit ngayon? Wala na nagre-reklamo. Wala na kasi ang bentahan, 21, 23 pesos na eh. Bilihan sa kanila. Oo, yun ang bilis sa mga ng palay, sa mga magsasaka. Sa ganung price, maganda nakita nila yun doon. Okay? Kapag ang ating mga magsasaka po ay maganda ang kikitain at hindi na magiging mahirap ang buhay, tama po ang Pangulo, mas dadami po o madadagdagan ng ating mga magsasaka. Hindi na po sila lalayo sa pagsasaka. No? Kasi nung mga nakaraan po na hindi kumikita ang mga magsasaka, yung kanilang mga anak, yung kanilang mas batang mga kamag-anak, ayaw na magsaka. Kasi may hirap daw ang mga magsasaka. At wala nang magbebenta ngayon. Lahat naman ng tao gustong nag-aambisyon ng magandang buhay. Kaya ayaw na nila magsaka. Ngayon, kung magpapatuloy ang polisiya ng ating pamahalaan, kung saan ang mga magsasaka ay kumikita na maganda, hindi nalulugi, nakakapagbayad sa kanilang mga inuutang, no? Marami po tayong ma-attract na mga kabataan na magsaka na rin. No? At kapag ganyan, no, magkakaroon po tayo ng tinatawag na rice sufficiency sa Pilipinas. At posible, balang araw, bumalik yung panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan nagpapadala pa tayo nag-export pa tayo ng bigas. At saka tingnan nyo yung ginawa ni PBBM. Napakatalino talaga ni President Bongbong Marcos. Ang pinaka-problema kasi ng mga magsasaka, yung binubuwaya sila ng mga private na trader. Mga middleman. Binubuwaya sila. Kaya 8, 6, 12. Ngayon, hindi na makaporma yung mga buwaya kasi mismo nakita ko mismo yan. Hindi sila makaporma, baratin yung mga magsasaka kasi ultimo mga mayor, mga DSWD, NFA, kalaban nila sa pagbili ng mga tanim ng mga magsasaka. At saka gusto ko nga palang i-point out, no, dapat malaman nyo. Nung nakaraang linggo po, siguro 3 weeks ago o 4 weeks ago, nagkaroon di ba na ng LGSF? Local Government Support Fund. Lahat po ng bayan sa buong Pilipinas, walang iniwan po, binigyan po ng pondo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po gamitin sa kanilang mga local governments. No? At yung karamihan ng pondo na yan, no, pwede pong ipambili. No? Pwede pong ipambili ng bigas, no? Diretso sa mga magsasaka. Sa tamang presyo, no? Para kumita ang magsasaka. Wala na pong middleman, no? Hindi na dadal sa middleman. Tapos ito rin po ang gagamitin ng mga local government officials, no? Para ipamahagi o ipamigay sa kanilang mga kababayan. Galing. Sige, isa pa. Ito, good news din ito ha. Pinuntahan din ng ating presidente itong solar-powered irrigation project dyan po sa Bula at sa Minalabak. Pinangunahan po ng ating presidente yung pag-inspeksyon sa 2 malalaking solar-powered irrigation project o yung SPIPs na may kabuuang halaga po ng 332 million pesos. Alam mo, itong solar-powered irrigation project na to, malaking bagay ito, lalo na ngayon. Kasi hindi gagamit ng gasolina yung ating mga kababayan para mag-pump ng water. Kopi, tanong ko,
yan ba yung sinasabi na balitaan ko na nakakatipid na ng 300,000 at least a month? Yeah. Tama. Yung mga magsasaka? Kasi ang ginagawa kasi niyan, halimbawa, cooperative o irrigators association, kooperatiba sila, ang ginagastos nila sa isang buwan, 300,000 to 400,000 para sa diesel, sa gasolina. Wow. Para ipump sa malawak na taniman. Ngayon, may solar powered na, yung energy na ginagamit doon, yun ay ginagamit para mag-pump ng tubig, mag-distribute ng tubig sa mga sakahan. So zero expense na Zero pagdating sa diesel. Zero na. Pero may binabayaran yung mga irrigators association, kumbaga maintenance na lang yan. Maliit na lang. Maliit na lang. Pero Hindi kailangan, katulad kailangan dati. naman talaga na maintenance So, yan. In other words, mga ka-BBM, kapag bumaba ang kanilang expense, anong kasunod nun? Tataas Kita. po ang kanilang kita. Tataas ang kita. Yan. At hindi lang yan. Tataas ang production kasi maayos yung distribution ng tubig eh. Tataas ang production ng bigas nila. Noon ang problema nila, walang tubig eh. Napakaganda ng ginawa ni BBM na to, no? Hindi Talaga, na kailangan pero, ng diesel, oh. Ano eh, planado talaga Oo. eh. Yung rice Duktong-duktong eh, Oh, no? duktong-duktong. Yung Kasi rice yung cold process- storage. Correct. Yung rice processing system na sine-explain mo, mababawasan ang kanilang wastage. Oh. Di ba? At mabilis silang makakapag-produce ng from palay to rice. Oo. No? At mas-segregate na agad yung magandang klase, yung mga durog, semi-durog, whatever. Oo. At sa ganung paraan, maibibenta agad nila na sa mabilis na paraan o mabilis na panahon yung kanilang mga produkto. Alam mo sir kung bakit ganyan? Si PBBM, bago siya mag-presidente, nag-campaign siya, pinakinggan ko yung isa niyang vlog about sa agriculture. In-address niya doon na dapat maayos yung supply chain. Kaya alam niya eh, itanim yung magaling palay. talaga. Bago itanim yung palay, habang nakatanim Hindi yung pa palay. pala siya presidente. Hindi pa siya presidente. Alam that time. na yan. Kasi sinusundan ko na siya eh. Alam Yung ni supply alam ng chain Pangulo i-address. ng issue. Alam talaga niya. Oo. Kaya nga Magaling. siya yung nag-agriculture secretary nung unang taon eh. Ba't hindi nagawa ni Digong yan? Kasi, Kasi nakafocus lang Sa tukha. yung 6 years na 2016 to 2022 sa war on drugs. Saka sa 13. Alam niyo na yung 13. the At saka sa tuklaw-tuklaw. Kung may tukha, mayroon rin tuklaw. ano yung tuklaw? Bagay sa'yo, ulit ka. Pwede bang pwede bang ma-focus kay Panalis kayo? Mamaya, gawin pa nilang mention eh. Yayariin ka na naman ni, papalan ka ng basyo. Tibutan din. Basta na nyo. Kasi, okay, nagkaroon din po ng dialogue sa mga magsasaka. Actually, kaunti na lang yan, no? Importante din na malaman ng ating presidente yung hinaing ng ating mga magsasaka. Do alam niya naman yan, nagkaroon po sila ng mga discussions, pinag-usapan po yung mga suliranin at ano yung mga proposed answers nila o responses doon sa mga problema sa kanilang mga sakahan. At yung mga kadiwa, pararamihin pa po, palalawakin pa yung mga kadiwa para po sa ating mga consumers, of course, sa mga producers. Yun lang. Napakagaling. Oo. Napakagaling. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming
Sa puso ng masa, inaangat ating watak.